Bukas na katakdang ilabas ng Commission on Elections ang pinal na listahan ng national at local candidates para sa eleksyon 2025. Dismayado naman ang komisyon dahil bago pa ang election period, naglipana na ang promotional materials ng ilang nais kumandidato. Nakatutok si Darlene Kai. Wala pang campaign period pero kahit saan ka tumingin, nagkalat na ang mga mukha at pangalan ng mga aspirant o nais kumandidato sa darating na eleksyon. Di raw yan ikinatutuwa ng Commission on Elections. Nalulungkot po ang COMELEC. Would like to express that sapagkat alam po namin, kami po naman ay tatalima sa batas at desisyon ng Korte Suprema. Napakabigat po sa kalagayan namin at papatuhan ng sisi ng ating pong mga mamamayan sapagkat naglipa na mga pagmumukha nila. Pero taliraw ang kamay ng COMELEC ukol dito. Hindi pa kasi sila itinuturing na mga kandidato kaya wala raw kapangyarihan ng COMELEC na kasuhan ng mga aspirant o ipatanggal ang anumang promotional materials nila. Sa January 12 pa kasi ang opisyal na pagsisimula ng election period, habang sa February 11 pa ang umpisa ng campaign period ng mga senatorial candidate at party list groups. Sila daw po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa nila ngayon, wala pa pong election law na mag-govern sa kanila. Wala pa pong prohibition, wala pong violation. Kaya sa ngayon, may pakiusap na lang muna ang COMELEC sa mga nais tumakbo sa eleksyon. Dahan-dahan lang, medyo hinay-hinay. Alam niyo po, wag po natin i-underestimate ang katalinuhan ng ating mga kababayan. Nagpaalala naman ang COMELEC tungkol sa ban o pagbabawal sa paglalabas ng gobyerno ng pondo sa mga proyektong may kinalaman sa public works at social services 45 araw bago ang eleksyon alinsunod sa Omnibus Election Code. Pero paglilinaw nila, pinapayagan ng COMELEC yung exemptions na yan na sa aming palagay ay hindi naman pamumulitika kung hindi talagang proyekto na nakalagay sa ating budget at na matagal na rin na plano. Ang masahirap po na proyekto ay yung naisip lang ng politiko dahil sa tumatakbo. sinabi kasi sa isang payag ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na maaaring malagay sa alanganin ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na dinaraanan ng mga kalamidad sakaling ipatigil ang ilang infrastructure projects kasama na ang kalsada at iba pang infrastruktura na sinira ng nakaraang mga bagyo. Pero ayon sa Omnibus Election Code, automatic na exempted sa ban ng mga emergency work dulot ng mga kalamidad. Hindi naman daw pipigilan ng COMELEC ang pamigay ng ayuda pero dapat walang politiko sa mismong distribution. Hindi po magiging balakid ang inyong COMELEC sa pagbibigay ng tulong sa mga kahibabayan nating mahihirap, sa pag-aaral ng mga mahihirap, scholarship, yung mga pantawid talaga pamilya, yung talagang pantawid sa gutom, yung mismong pang-burial services, yung mga papalibing man lang. Hindi po natin po yan pipigilan. Basta, dapat maging maliwanag ang hihingin sa amin na pahintulot o exemption kung paano ito sasagawa, sino ang benepisyaryo, magkano gagamitin, at dapat hindi present ang politiko sa distribution. Bukas, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang final list ng mga kakandidato sa midterm elections. Sa Lunes, January 6 na kasi sisimulan ng pag-iimprenta ng mga balota. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mas lumapit pa sa Luzon ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard ayon sa security analyst na si Ray Powell. Sa kanyang post sa social media na X, sinabing namataan ngayong araw ang monster ship ng China sa layong 50 nautical miles lang mula sa mainland ng Luzon. Mas malapit yan sa dalampasigan ng Pilipinas kumpara sa unang ulat ni Powell na nasa 120 nautical miles ang naturang barko noong unang araw ng taon. Pasok ang mga distansyang yan sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ay kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi na raw nakapagtataka kung may mamataang monster ship ng China sa Bajo de Masinloc dahil matagal nang inookupa ng mga barko ng China ang lugar. Bagaman tiyempuhan, nakakalapit pa rin naman daw doon ang mga mangingisdang Pilipino. Patuloy rin anya ang paghahatid ng BIFAR at ng PCG ng mga krudo at iba pang supply sa mga mangingisdang Pinoy bilang pagsuporta sa kanilang mga aktibidad sa lugar. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. May na-achieve na patent kamakailan ang isang pamantasan sa Iloilo City para sa kanilang scientific discovery. Nilinang naman sa Isabela ang proseso para sa pagpaparami ng mga kambing. Ang mga scientific breakthrough na yan, tinutukan ni Jonathan Andal. Meet
These 5 growing kids, mga batang kambing sila na produkto ng prosesong pinagtulungan ng Department of Science and Technology at Isabela State University. Yan ang embryo transfer at artificial insemination na ginagawa na rin sa mga tao. Kinokolekta ang embryo mula sa isang superior na babaeng goat donor at ililipat sa surrogate na siyang magbubuntis. 3 beses nang nakakumpleto ng embryo transfer ang project team at ligtas namang lumaki ang mga kambing. Target ngayon ng DOST na ituro ang embryo transfer sa mga veterinaryo sa Region 2 para mapaunlad ang produksyon ng kambing. Proud moment naman sa isang private university sa Iloilo City ang nakamit na kauna-unahang patent para sa kanilang scientific discovery. Natuklasan ni na Dr. Doralyn Dalisay, Dr. Jonel Saludes at Edna Sabido ng University of San Agustin na pwedeng maging antibiotics ang ilang bakterya sa marine sand o buhangin sa dagat ng Iloilo. Sa bisa ng hawak na patent, sila ang may exclusive rights para i-develop, gawin at ibenta ang naturang antibiotics. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Representation matters. Yan ang hinanga ng ilang miyembro ng deaf community sa 50th Metro Manila Film Fest Best Picture na Green Bones matapos nilang mapanood ito sa black screening. Narito ang aking chika. Nagkaroon ng block screening ang 50th Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones para sa ilang individual na hirap sa pagdinig. Napahanga ang mga nanood hindi lang sa takbo ng kwento, kundi pati na rin sa representasyon ng deaf community sa award-winning film ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Gumanap sa Green Bones si Shena Stevens bilang isang bata na hirap sa pagdinig. Ang nakakaantig na pagganap ni Shena ang nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang award na Best Child Performer sa nagdaang MMFF Gabi ng Parangal. Isa sa mga nakanood at naantig ang damdamin ay si Camille na para makarinig ay kinabitan ng cochlear implant. Nagpapasalamat siya at naisip ng produksyon ang mga taong hindi o hirap na makarinig. At malaking tulong daw ang subtitles ng pelikula para maintindihan at mapalapit sa puso ng mga manonood ang kwento. Without the subtitles, I don't think I will be able to understand the movie. Pero because of the subtitles, the expressions of the people, I'm able to understand it fully. So, if hearing alone, it's really hard. Na-appreciate naman ni Maria, isang deaf individual, na malinaw at inspiring ang representasyon ng deaf community. Lalo na sa pagganap ni MMFF 2024 Best Actor Dennis Trillo. Nakita niya raw ang sarili sa pelikula, kaya't lalong naantig ang kanyang damdamin. Clear yung scene and all, and it's really touching kasi it's nandun kami as a deaf representative. And then we saw how he signed, and we're really proud of it. And also the Uncle Dom, ang ganda ng facial expression and signing, wow. It's amazing. Trending ang handang lechon na magkasintahan sa Bohol dahil sa Jurassic na laki nito. Ano ba okasyon at bakit may pa-jumbo lechon? Kuya Kim, ano na? Isang tingin pa lang sa lechong ito, tiyak mapapahawa ka na sa batok mo. Ang jumbo lechon kasi ito, putok-batok talaga. Ang viral lechon, na umabot sa 98 kilos ang bigat, handa na magkasintahang Roxanne at Bobby mula Tagbilaran, Bohol. Ang okasyon po ay pamanhikan. Sa laki ng kanilang handa, hindi na raw ito magkasya sa kanilang mesa. Awag guys, ang baboy, usa kalamisahan. Sobrang nagulat talaga kami kasi hindi namin inakala na ganun umabot yung ganun kalaki yung baboy. Ang baboy na kanilang nilechon, binili daw mismo ni Bobby para sa kanilang pamamanhikan. Oktubre pa lang daw ay iihawin na dapat ito. Kasi supposedly, sabi niya, October sana siya mamanhikan sa amin. Kaso na-postpone yun. Kaya, umabot ng December, kaya ganun kalaki yung baboy na inalaga namin.
Sa laki ng lechon, hindi raw ito naubos ng mga bisita. Simula December 27 hanggang ngayon po, meron pa pong sobra at nasa ref po namin. At ang nagawa po naming ulam noon ay paksiw, pagpiprito. Kuya Pio, bakit napaupulian natin, mga Pinoy, na maghanda ng lechon tuwing may okasyon? Kuya Kim, ano na? Ang paghahanda ng lechon tuwing may okasyon, tira nakadikit na sa ating kultura at sikmura. Ang paghahanda kasi nito, simbolo ng pagdiriwang at kasaganahan. May kamahalan din kasi magpalechon, kaya mas nagiging espesyal ang pagdiriwang kapag ito ang handa. Ang salitang lechon, nanggaling sa Spanish word na leche. Ibig sabihin, milk o gatas. Ang mga nililitsyon kasi noon, mga batang baboy na nagpapasuso o dumedede pa sa kanilang mga ina. Mga Kastila man ang nagpangalan sa lechon. Alam niyo ba na bago pa man tayo sakupin ng mga banyaga, ang pag-ihaw o paglilitsyon ng baboy ay ginagawa na ng ating mga ninuno? Pero alam niyo ba kung anong tinuturing na lechon capital ng Pilipinas? Ito ang La Loma sa Quezon City. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala. Dahan-dahan lang sa pagkain ng lechon para hindi tayo madali ng alta presyon. Matapos ang mga handaan nitong holidays, ang ilang Pinoy diretso sa gym para magbawas ng timbang at extra calories. Pero ayon sa isang fitness coach, dapat daw huwag biglain ang sarili sa inyong fitness journey. Ang mga unang dapat isaalang-alang sa pagbabalik Alindog 2025 sa pagtutok ni Bon Aquino. Matapos mabusog ng husto sa mga handaan noong Pasko at Bagong Taon, ang ilan sa gym agad dumiretso. Para ma-burn lang yung mga extra calories na nakain ko nung holiday season. I think it's very, very important to be healthy. Para naman sa mga hirap bumalik sa pag-eehersisyo o yung mga gustong magsimula ng kanilang fitness journey ngayong 2025, payo ng mga fitness coach, magsimula ng dahan-dahan. 10 minutes lang, movements sa morning, tapos gradually nabibuild up hanggang maging consistent. Malim by March, 1 hour na yung consistency. Ang paunti-unting pag-exercise at paggalaw, gawin daw routine at maging consistent dito. Magkaroon ng tamang nutrisyon, i-manage ang stress, bigyang prioridad ang pagtulog at recovery. Nagpapahinga, doon nagbi-build yung muscle. Kasi, kunyari, Monday, nag-exercise ka, the next day sore ka. So, may tinatawag ka sa science na micro-tear. So, may mga tears sa mga muscles. So, para mag-recover yun, hindi mo siya kailangang bugbugin pa. Kailangan mo siyang i-rest lang. At maging realistic sa pagsiset ng iyong fitness goals. Huwag mo pressure yung sarili mo na parang beach body na dapat in 3 months. Ganyan. Take your time lang. Just enjoy the process. Kailangan meron tayong motivation. Yun yung maging goal natin, yung long term. It's a lifestyle. Payo naman ng Department of Health, iwasan ang mga pagkaing maalat, matataba, mamantika at matatamis. Kinokontrol natin yung hypertension, possible cause ng stroke at heart attack. Number 2, yung matatamis, yung diabetes, na isa sa mga top causes ng kidney dialysis. Sundin ang pinggang Pinoy na may mas maraming gulay at prutas, uminom ng sapat na tubig at bawasan ang kanin at noodles. Then the last is discipline sa katawan, tamang tulog, hydration, at saka bawal ang sigarilyo, vaping, alcohol, at siyempre droga. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. At dahil tapos na ang holiday season, nagsana mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Tuloy-tuloy ang dating ng mga bus sa loading at unloading dock kung saan ikinakarga at ibinababa ang mga bagahe ng mga pasahero. Todo bantay ang mga kawani ng MMDA sa paligid ng PITX kung saan marami sa mga driver ang natiketan at may isa pang naabutang natutulog. Nataw din ang ilang sasakyan sa kahabaan ng Andrews Avenue at sa bandang tramo. Pinaimbisigahan na ng provincial government ng Bohol ang pagkasira ng coral sa dagat ng Panglao. Ayon kay Governor Enrico Aris Aumentado, nadiskubre ang nasirang coral reef o bahura sa napaling dive site kahapon. Inaalam nila kung kusang bumigay ang coral dahil sa katandaan o may sadyang gumalaw at sumira doon. Plano nilang pansamantalang ipasara ang apektadong coral reef habang isinasagawa ang rehabilitation sa nasirang corals. Kilala pa man din ang Panglao bilang isa sa mga best dive site sa buong mundo.
New Year, new manifestation at mantra ang ilang kapuso mula sa All Out Sundays. At dahil 2025 na, magle-level up na rin daw ang kanilang performances sa Kapuso Sunday Musical Show. Narito ang aking chika. Fiercer, bolder, and definitely leveled up. Yan ang minamanifest ng ilang AOS barkada sa 2025. Tulad ni Julian San Jose na may pinaplano ng mga concerts here and abroad. Ngayong 2025 din daw siya magbabalik serye. Pero this year, mas pagtutuunan daw ng pansin ni Asia's Limitless Star ang kanyang mental health. For this year, I want to focus really on my growth and ayun, sa kung ano yung makakapagpa-calm ng isip ko or sa peace of mind. I-release na rin ni Rita Daniela ang kanyang single ngayong January. Mas pagbubutihin niya raw ang kanyang pagiging ina. Marami raw siyang natutunan sa 2024 na dadalihin niya sa taon ngayon. Doon tayo sa tama. And kung ano man yun, dadalhin ko yun ng buong puso, ng may pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Rising up to every challenge din ang natutulan ni Kaylin Alcantara noong nagdaang taon. Pero hindi raw siya sumuko kaya't mas na-appreciate niya ang sarili niya ngayon. It was pretty rough at first, rebuilding myself again as a person and as an actress. But throughout 2024, I felt that God was there with me. Magbabalik naman sa stage plays si Mark Bautista ngayong taon. Ang kanyang mantra in 2025, to do what he loves. Ang iniisip ko ngayon is to work harder, travel more, and create more art. Kung nag-level up ang mga Kapuso Stars, expect more daw sa kanilang all-out Sunday pasabog na all-out performances sa mas pinatinding all-out Sundays. Abangan nyo itong 2025 because we're gonna do a lot of different things. So parang it's not gonna be your usual AOS. Manood kayo and it's not gonna be the usual opening, it's not gonna be the usual production numbers. Laging merong different flavors. Isa po yan sa mga mantras ko is maging better performer para sa mga kaayos natin. But definitely sobrang daming pasabog po ngayon sa All Out Sundays. Especially now na 75th anniversary ng GMA. So marami po talaga kaming pasabog.